Angelina! Nagpalinga-linga si Benedicto. Nang magmulat siya ng mga mata ay tila nasa ibang lugar na siya. Isla Soledad, ang talon na pinuntahan nila ni Amelia. Bakit tinatawag niya doon si Angelina? Bakit naroon siya? Muli niyang nakita si Angelina. Nakaupo ito sa isang malaking bato, nakaputing damit. Pinaglalaruan ng hangin ang mahabang buhok nito at ang damit nito. Nakatalikod ito pero alam niyang si Angelina yon. Kilalang kilala niyang figura ng babae. Sinubukang lumapit ni Benedicto pero hindi niya magawa. Parang nakagapos ang mga paa niya sa tubig. Hindi niya magawang ihakbang palapit sa babae. Angelina! Pilit niyang tinawag ang pangalan ng babae pero maging boses niya ay tila nawala. Bumubuka ang bibig niya pero walang tinig na lumalabas. Hindi niya maintindihan kung bakit may pumipigil sa kanya na malapitan ng babae. Angelina! Anas niya. Napaluhod na lamang sa kinaroroonan habang nakatanaw sa babaeng tahimik at payapang nakaupo lamang sa may malaking bato. Napayuko si Benedicto dahil nasilaw siya sa biglang liwanag. Nang muli siyang magangat ng tingin ay nawala na parang bula si Angelina sa kinaroroonan nito. Nataranta siyang tumayo. Sa pagkakataon na yun ay malaya siyang nakapaglakad. Hinanap ang babae sa paligid. Angelina! Angelina! Malakas na sigaw niya. Lumuluha. Where are you? Please, don't leave me again. Pakiusap na sigaw niya pero wala na ito. Nagpatuloy siya sa paghahanap kahit pagugulin niya ang buong araw o buong buhay niya para hanapin ito ay gagawin niya. Makita lamang muli ito. Angelina! Muling tawag niya. Pagod na siya. Tuyong-tuyo ng kanyang lalamunan at mga labi. Angelina! Nagdidilim na rin ang kanyang paningin. Nang muli ay masilaw siya sa liwanag kaya siya napapikit. Tinagundong siya ng malakas na kaba sa dibdib. Nang muli siyang magmulat ng mga mata ay nasa harapan na niyang babaeng nakaputi. Angelina! Anas niyang napahaguluhol. Ngumiti ito. Benedicto, salamat. Yun lang at biglang naglaho na naman ito sa paningin niya ang babae. Angelina! Sigaw niya ng malakas. Don't leave! Benedicto, gising! Yugyug sa balikat ang naging dahilan upang magising si Benedicto. Pagmulat niya ay ang mukhang pinananabikan niyang makita ang bumungad. Angelina! Anas niyang bigla itong hinila payakap. I miss you! Bulong niya. Ayaw na niya itong pakawalan pa. Benedicto! Shh! Please, let me hug you kahit ngayon lang. I want to feel your warmth. Pakiusap niya. Mula sa pagkakadukdok sa dibdib ng lalaki ay nanlalaki ang mga mata ni Rosenda. Naroon lamang naman siya para gisingin ng lalaki. Dahil kanina pa ito sumisigaw. Nag-aalala siya kaya pumasok siya sa kwarto nito. Hindi niya akalaing mapupunta sila sa ganoong sitwasyon. Gustong ipagtaulakan ni Rosenda si Benedicto pero nang marinig ang pakiusap nito ay tila natunaw ang puso niya. Halata ang labis na pangungulila ng lalaki sa asawa nito. Hindi siya gumalaw, ngunit hindi niya kayang pigilan ang biglang mabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Parang sasabog yon sa kaba. Humaguluhol si Benedicto. Don't leave me ever again, Angelina. Ang kaba ay napalitan ng kalungkutan. Parang pinipiga ang puso niya habang naririnig ang pag-iyak ng lalaki. I love you. Minahal kita noon pa. Nabulag lang ako sa galit pero minahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi mapigilan ni Rosenda ang pagsibol ng luha sa mga mata niya. Ramdam na ramdam niyang panibughong daladala ni Benedicto. Ang pagsisisi sa bawat kataga nito. Kung sana naririnig yun ni Angelina. Angelina! Tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata ni Rosenda. Nakagat niya ang ibabang labi. Bigla siyang nainggit kay Angelina. Kung ganun lamang sana magmahal si Kenneth, katulad ng pagmamahal ngayon ni Benedicto, baka hindi nasira ang pamilya nila. Sa panahong kasama niya si Kenneth, ramdam niyang ambisyoso ang lalaki. May mga bagay itong gustong gawin na kahit na apektado ang pamilya nito ay walang pakialam. Benedicto! Sa wakas ay nagawang magsalita ni Rosenda. Tinapik niyang dibdib ni Benedicto kung saan siya ay nakadukdok.
Nalaki naman ang mga mata ni Benedicto nang marinig ang pagtawag sa pangalan niya. Doon niya labis na napagtantong hindi na siya nananaginip. Dinagungdong siya ng kaba sa dibdib. Ang realisasyon ay unti-unting nagsumiksik sa kanyang isipan. Ang babaeng yakap niya hindi si Angelina, kundi si Rosenda. Maingat niyang inangat ang katawan ng babae mula sa pagkakayakap niya. Napalunok siya nang mapaupo na ito sa gilid ng kama. Siya naman ay bumangon at napasabunot sa buhok. Masakit ang ulo niya dahil sa kulang na tulog. Ngunit nadagdagan yon dahil sa pagkakamali. Anya, bet I am sorry. Hindi ko sinasadyang yakapin ka. His hands can stop shaking. Ang init ng katawan ng babae ay ramdam pa rin niya. Naiintindihan ko. Eka ni Rosenda. Gumaralgal ang boses nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ito naiiyak. Rosenda, inabot niyang kamay nito. Pero kagad itong tumayo. Hindi siya nilingon nang biglang umalis. Pero sa mga mata niya, hindi nakaligtas ang pagpahid nito ng luha sa pisngi. Hungkag ang naging pakiramdam niya sa umagang yon. Hindi niya magawang maharap si Rosenda. May isinisigaw ang isip niya pero pilit niyang binabaliwala. Ayaw niyang bigyan ng maling pag-asa ang sarili. She's not Angelina. Sinisik niya sa kanyang isipan. Kahit na sinasabi ng puso niyang malaking posibilidad yon. Napakurap-kurap si Clarence at hindi makapaniwala sa nakikita. Inakala niyang namamalikmata lamang siya, pero ilang beses na siyang kumurap pero totoong nasa harapan niya. Hindi pa naginip, hindi katahang isip, talagang nasa harapan niya ngayon si Clarence. Narito ka na pala. Pareho silang napabali ng babaeng kaharap sa itaas ng hagdan. Naroon si Benedicto at naglalakad pababa. Napalunok si Clarence. Hindi siya pwedeng magkamali sa nararamdaman. Si Angelina ang kaharap niya at hindi basta-bastang kamukha lamang nito. Clarence, I'd like you to meet Rosenda. Rosenda, this is Clarence. A friend and a brother to me. Mapagkakatiwalaan natin siya. Pakilala ni Benedicto sa kanilang dalawa. Ngumiti sa kanyang babae pero hindi niya nagawang ngumiti pabalik. Seryoso pa rin niyang pinakatitigan ng babaeng kaharap. Si Rosenda naman ay biglang naasiwa sa paraan ng pagtingin ni Clarence sa kanya. Para siya nitong binabalatan ng buhay na sa paraang yun ay mababasa at makikita nitong tunay niyang pagkatao. Tumikim siya. I'm sorry. Hinging paumanhin nito na iniiwas ang tingin ng mahalatang naasiwa na siya. Sinubukan niyang baliwalain yon. Hinarap na lamang niya si Benedicto nang nasa malapit na ito. Anong pag-uusapan natin, Benedicto? Sinubukan naman na maging kalmado ni Benedicto. Ngayon na naroon na si Clarence ay gusto niyang sabihin kay Rosenda ang ugnayan nila ni Angelina na hindi lamang basta magkamukhang mga to. Maaaring magkapatid ang dalawa at napaglayo ng tadhana. Though, ang DNA lang ng hawak nila ni Clarence. DNA ng kanilang mga anak. Clarence, did you bring the documents? Tanong ni Benedicto kay Clarence. Napatango naman ng lalaki sa kanilabas ang naka-folder ng mga papel. Let's take a seat then. Binuestra niyang sofa para maupo na sila. Humugot ng malalim na hininga si Benedicto bago magsimula. Bagong lahat, Rosenda. Do you mind if I ask you a questions? Nagulat si Rosenda. Napakagatlabi pero tumango din kapag daka. Kung kaya kong sagutin. Bakit hindi? Anya, tungkol sa kinalakhan mong mga magulang. Saan ka lumaki? Unang katanungan pa lamang ay hindi na kayang sagutin ni Rosenda. Wala siyang anumang alaala sa kanyang nakaraan. Napalunok siya. Sinubukan niyang alalahanin ang mga kwento ni Kenneth. Ang mga litratong ipinakita nito pero wala siyang anumang maalala sa mga yon. Para lamang hangin na biglang naglaho. Kahit sa isipan niya, marahas siyang napailing. Nangilid ang kanyang mga luha. Nagkatinginan naman sila Benedicto at Clarence. Hindi maintindihan ang kinikilos ni Rosenda. Rosenda, hindi ko maalala. Anya, tuluyang naiyak. Wala akong maalala, Benedicto. Hindi ko talaga alam kung sino ako. Nagulantang silang dalawa ni Clarence. Si Clarence na naniniwalang si Angelina ang kaharap ay lalong nagduda na baka tamang hinalat nararamdaman niya. Si Benedicto na biglang kumabog ng malakas ang kanyang dibdib
at nanlalaki ang mga mata ay parang hindi makahinga. Anong ibig mong sabihin? Mapait na ngumiti si Rosenda habang patuloy ang pagdaloy ng luha mula sa mga mata. I can't recall any memories dahil sa isang aksidenteng kinasangkutan ko. I've been in a coma at paggising ay wala nang matandaan. Aksidente? Bulalas ni Clarence. Coma? Napatanong si Benedicto. Sa pag-iimbestiga nila, walang anumang lumabas tungkol doon. Walang balitang na aksidente ang isang Rosenda Punta Verde. Muli silang nagkatinginan ni Clarence. Naiintindihan ni Clarence ang ibig sabihin ng mga tingin ni Benedicto kaya kagad itong nagpaalam para gumamit ng telepono. Do you know where you were taken back then? Name of the hospital? Tanong pagkatapos ni Clarence. Muling umiling si Rosenda. Hindi niya alam. Wala siyang anumang nalalaman bukod sa mga sinasabi ni Kenneth na ngayon ay lumalabas na panay kasinungalingan. Hindi niya na alam kung may katotohanan ba sa mga alam niya ngayon. Try the hospitals near the island, Clarence. Napakagatlabi muli si Rosenda. Makapangyarihan si Kenneth. Maaaring maitago nitong nangyari sa kanya. Ang pagkakaaksidente niya, pero susubukan pa rin niya. Ayon kay Kenneth, I was in a car accident with Maki. Pilit niyang inaalalang kwento ng asawa. Sa bayan daw ako na aksidente. Maybe there is a police record of that. Nagbabaka sakali siya. Napatango si Benedicto. Si Clarence naman ay muling may tinawagan. Pinagsalikop ni Rosendang mga kamay, naglarong mga daliri niya dahil sa kaba. Hindi niya maintindihan pero natatakot siyang malaman ang totoo. May takot sa sistema niya na baka lahat nga ng nalalaman niya ay panay kasinungalingan talaga. Namuhay siya sa isang kasinungalingang gawa-gawa ni Kenneth. Nang magpatuloy sila ay dinausdos na ni Benedicto ang isang dokumento sa kanyang harapan. Napatingin na muna siya sa lalaki bago ibinalik ang mga mata sa papel na yun. Nanginginig ang kanyang kamay na pinulot yon. It was a DNA test resulting in a positive percentage. Muli siyang tumingin kay Benedicto. Nagtatanong ang mga mata niya sa lalaki. That positive result was from my daughter and Maki. Nalaki ang mga mata ni Rosenda. Napatayo. Alam mo kung nasan si Maki? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tumaas ng konti ang boses niya dahil sa gulat. Malumanin na tumango si Benedicto. I had him since I got here, Rosenda. Lalong kumabog ang dibdib ni Rosenda. So tama nga siya ng hinala. Maaaring sumama si Maki kay Benedicto. Where is my son? Gusto ko siyang makita, Benedicto. Gusto ko siyang makuha. Lalayo na lang kami dito. Yung hindi kami mahanap ni Kenneth basta kasama kong anak ko. Umiyak yung Saad. Nilapitan si Benedicto at nagmamakaawang hinawakan ng kamay nito. I want to see my son. Pakiusap niya, desperada. Kung panay kasinungalingan ang buhay niya simula nung magising siya mula sa coma. Si Maki para sa kanya hindi kasinungalingan. Mahal na mahal niyang bata at alam niyang anak niya ito. Anak niya si Maki. I will make you meet him after we figure out it is safe to do so. It's for his safety and yours. Kaya hindi ko pa kayo pinagkikita. But one thing for sure, Rosenda, he was safe and he is doing well. He is better than it was on the island. He said in assurance that everything is okay. Siguradong sigurado si Benedicto na nasa mabuting kalagayan ng bata, kaya walang dahilan para mag-alala si Rosenda. Nanlulumong bumalik sa kinupuan kanina si Rosenda. Gusto man niyang makita ang anak ay tama naman si Benedicto. Ngayon na nakatakas silang dalawa kay Kenneth ay siguradong gagawin lahat ng lalaki para mahanap sila. Malungkot naman na napatitig si Benedicto kay Rosenda. Sa giyera na papasukin nila, alam nilang ang kanilang mga anak ay maaaring maging collateral. Kaya gagawin niyang lahat para maprotektahan ng mga to. Benedicto, natatarantang muling lumapit sa kanila si Clarence. Nasa telepono pa rin ito, baka sa mukha nitong pag-aalala. Sister Fatima is missing. What? Napatayo si Benedicto. Sister Fatima is missing. Tumawag ang pinagbantay natin sa kumbento. Bigla na lang daw itong nawala, Benedicto. Hindi nila makita kahit anong hanap nila. Shit! Hindi niya mapigilang mura. His hand clenched as his nails digging in his palm. Halos mamuti yun dahil sa galit na nararamdaman. Nalilito naman na nagpalipat-lipat ang tingin ni Rosenda sa dalawa.
Narinig niya lang ang usapan na tila seryoso yon. Hindi niya rin kilalang pinag-uusapan ng mga to, ngunit may hinala na siyang nakakabit yon sa kanya. Benedicto, nag-aalala niyang tawag sa lalaki. This is nothing to do with you, Rosenda. Eka ni Benedicto, pilit na inililihim mo ng tungkol kay Sister Fatima. At sa ina nito, wala pa silang hawak na matatag na ebidensya. Ngayon ngay nawawala pang tanging pag-asa nila para mas maging malinaw sanang lahat. Clarence, dagdagan mo security sa mansyon. Aniya, mas maigi na yun habang hindi pa nakakaalis ang buo niyang pamilya. Rosenda, saka na tayo ulit mag-usap. We need to deal with this first. Eka ni Benedicto sa babae. Make sure to stay here. It is safer. Tumango si Rosenda. Kunwaring naintindihan ng lahat pero batid niya na may hindi tama. Kinakain siya ng kanyang konsensya dahil may taong nadadamay dahil sa kanya. Sa kagustuhan niyang makalaya ay may mga nagsasakripisyo ng buhay at kaligayahan. Umalis sila Benedicto na nagmamadali. Siya naman ay may desisyong ewan niya kung yun bang nararapat niyang gawin. Nasa loob na sila ng sasakyan at bumabiyahe na magsalita si Clarence. How about her? Hindi ba dadagdagan ng security? Tanong ni Clarence. Tinutukoy niya sa Rosenda na hanggang ngayon hindi pa rin naniniwalang hindi yun si Angelina. No. Mas lalong pagdududahan ni Kenneth na nasa poder ko sa Rosenda kapag may mga security doon. Napatango si Clarence. Tama din naman si Benedicto. Benedicto, alanganin niyang tawag sa lalaki. Nang bumaling ito'y naglakas loob siyang sabihin ng nasa isipan. Why not do a DNA test with her and Benedina? Question niyang ewan niya kung tatanggapin ng lalaki. Napakunot ang noon ni Benedicto na matamang napatitig dito. Batid niyang pinupunto nito. Pero, iniisip mo bang siya si Angelina? Ang kaba sa dibdib niya hindi niya mawari. Hindi na lang siyang labis na nagdududa sa pagkatao ni Rosenda. I know, you felt it too, Benedicto. The familiarity. Hindi lang basta kamukha niya si Angelina. Napapikit si Benedicto. Matagal nang sinasabi ng puso niya yon, pero paano? Dinadaya ba siya ng mga mata niya noon? You see her dead, Clarence. Ang katawan niya, naroon ka when she was cremated. Natigilan saglit si Clarence. Pilit na pinoprosesong kanya lahat sa kanyang isipan. Pero yung aksidente, hindi kaya. Marahas na napailing si Benedicto. Pilit pa rin binabaliwalang sigaw ng isip at puso niya. Gustuin man niyang umasa pero ayaw niyang yuraka ng pagmamahal na meron siya sa kanyang asawa sakaling magkamali sila. Na si Rosenda yung totoo talagang Rosenda at hindi si Angelina. Hindi pa natin kilala si Kenneth when Angelina died, Clarence. Anong mapapala niya? Natigilan siya. Pumasok kasi sa isipan niya si Dr. Enrique at kung paanong sumulpot ito na parang kabute sa mga buhay nila. Si Sister Fatima lamang talagang kasagutan ng lahat. Kung sana buhay pa si Enrique ay maaaring masagot nitong lahat. Pero patay na ito at nawawala naman si Sister Fatima. Sa tingin mo ba, may kinalaman si Kenneth sa pagkawala ni Sister Fatima? Tanong niya kay Clarence. Posible Benedicto, may nalalaman si Sister Fatima na ayaw niyang malaman mo. Napabuga siya ng hangin, lalong nangalit ang kalooban niya. How about Mrs. Padilla? Nakontak mo na ba? Umiling si Clarence. Mrs. Padilla is not well anymore, Benedicto. Bumagsak na daw ang kalusugan nito simula nung namatay si Enrique. Lalo siyang hindi mapakali. May mga agam-agam na gumagambala sa kanya. Bakit pakiramdam niya may mali? Alam ng lahat na si Enrique Padilla ang anak ng lalaking Padilla. Pero bakit nakikita na niyang may mali? Bakit hindi niya na pinapaniwalaan itong tunay na anak? Robert, paano kung si Kenneth ang tunay na anak ni Mrs. Padilla? Nagsalubong ang kilay ni Clarence. You mean, paano kung ginamit lamang nila si Dr. Enrique? Lumalabas sa balita noon na may anak sa labas ang lalaking Padilla. But they never disclose so it is. Hanggang sa mamatay ito. Then, ipinakilala nila si Enrique bilang anak nito. Kung magkakilala sila Enrique at Kenneth, maaaring isa sa kanilang tunay na anak ni Mrs. Padilla. Napahilot si Benedicto sa kanyang sentido. Ang gulo ng mga detalye sa utak niya. May anak sa pagkadalaga si Mrs. Padilla. It's either Enrique or Kenneth. Hindi kasi nasagot ni Sister Fatima yun. Sana hindi siya ngayon nanguhula. Pangalawa, the news about Mr. Padilla's illegitimate child. Pwedeng si Enrique talaga yon, hindi ba? Benedicto, let's focus to what matters first. Kailangan na muna nating mahanap si Sister Fatima.
at masigurong kaligtasan niya, untag sa kanya ni Clarence. Tama ito, ang kaligtasan ni Sister Fatima ang importante. Did they contact the police already? Did they file a missing person report? Tumango si Clarence. Ayon sa tauhan nila, ang ilang mga madre nagpunta na sa police station. May mga pulis na rin na nakatutok sa kumbento. Tell them to keep us updated, Clarence. Tumangong muli si Clarence. Tumungo na sila sa opisina. Kahit na ginugulo sila ng mga pangyayari, ay iniwasan nilang kaligtaan ng kumpanya at mga empleyado nila. Sinisiguro nilang napapatakbo pa nila yon na hindi naapektuhan. Bumabiyahe na sila pauwi nang mapansin nila na may nakamotorsiklong nakasunod sa kanila. Clarence, I know Benedicto. Be ready. Eka ni Clarence. Mas naging alerto siya. Nang tumapat sa magkabilang gilid nila ang dalawang motorsiklo ay napahigpit ang hawak ni Clarence sa manibela. Binilisan niyang pagmamaneho. Nakipagkarerahan sila sa mga to. Pero mabibilis ang mga yon, nahabol sila. At sa muling pagtapat sa kanila, alingaw-ngaw na putok ng barilang pumailan lang sa paligid. Kasabay noon ay ang paggewang-gewang ng kanilang sasakyan bago bumangga sa isang puno. Agad na sumibat ang mga nakamotorsiklo nang matantong nagawa nila ang kanilang misyon.